Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong hinaing po na dapat din po sila ay mabigyan din po na dagdag sweldo. Mga kabayan, hindi lang po ang men in uniform na plano po ni Bangag at ni Bangag na tinatawag din pong bongit ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, mga tambay, si Senadora. Ito po, pakinggan na po natin ang balita at komentuhan po natin mga tambay. Umalma ang mga guro at manggagawa sa dagdag sweldo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga sundalo. Hirit nila, dapat sila rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Binatikos ng ilang grupo ang dagdag sahod at subsistence allowance para sa mga sundalo at uniform personnel na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. 3 tranches yan simula 2026 hanggang 2028 para raw sa kanilang sakripisyo at pagbabantay sa pambansang seguridad. Pero giit ng Teachers Dignity Coalition, dapat pati mga guro taasan din ang sahod. 15,000 pesos daw dapat ang aumento across the board. Kung tutuusin, 210 billion pesos lang daw ang kakailanganing pondo para riyan. Di hamak na mas mababa kumpara sa mga ninakaw raw na pondo mula sa gobyerno. At kung araw-araw po merong kinakaharap na laban o battle itong ating mga militar at pulis, no? May lalo na ngayon, mas malaking kalaban natin yung mga pagbaba ng critical thinking, no? At ito yung kailangan nating talunin. Git din ng ACT Teachers Party List, wag naman puro thank you lang ang kabayaran sa mga guro. Yun po ang patuloy na hamon natin sa Marcos Jr. Administration. Hindi lang po militar, kailangan bigyan natin ng prioridad ang pagsweldo lalo na sa ating mga guro. Mensahe naman ng Trade Union Congress of the Philippines sa Pangulo, dapat walang double standards. Kung kaya raw ni PBBM na taasan ang sahod ng mga militar, dapat kaya ring taasan ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Hindi naman maiwasan ng ilan na isiping suhol ang pagtataas ng sahod sa mga sundalo sa gitna ng usap-usapang destabilisasyon, habang kaliwat kanan ang mga protesta kontra korupsyon. Bago kasi ang dagdag benepisyo, sunod-sunod ang naging engagements ng Pangulo kasama ang mga militar. Pero giit ni Yusek Claire Castro, walang halong politika rito. Sadyang deserve lang daw ng mga sundalo ang aumento. Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung ano po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan lang naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan. Buhay po ang nakataya sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawi. Siyempre po, nakita naman po natin ang binibigay pong sakripisyo po ng AFP at men in uniform po sa ating bansa. Yung pananahimik po nila sa issue ng korupsyon. Isa pong sakripisyo po yan, mga tambay. Hindi po ba? Napakatinding sakripisyo po yung magbulag-bulagan ka, magbingi-bingihan ka. Hindi po ba? At ikaw po ay, mga bayan, maging pipi. Diba? Bulag, bingi at pipi ka sa nangyayari po anomalya sa ating bansa. Napakahirap po yan. Talagang dapat mong bigyan po yan ng pribilehiyo o sinasabi po hindi daw po suhol kung hindi po dagdag sweldo at dagdag allowance. Hindi po ba? Yung allowance pa nila na pagkain, mga babayan, yung 350 a day na allowance, mga babayan, ay pagkain na po nating mahihirap yan sa 10 pamilya o sa 10 anak o sa sinasabing pinakamahina ay 5 miyembro sa pamilya. Yung 350 ay pinagkakasya na po natin pagkain yan. Samantalang po sa kanila, isang tao lang po kakain yan sa hirap ng buhay. At sa kakarampot po natin kita, mga bayan, yan po ang patama po. Kung itutuloy po yan ng Kongreso at Senado dahil isa sa batas pa po nila yan, yung kagustuhan ng ni Bangag na itaas po ang sweldo at allowance po ng mga men in uniform at 3 bahagi po ang gagawin po nila. Ito pong mag-uumpisa daw po umano ng 2026, 2027 at 2028 mga kababayan. Yan po.
Kung yan po ay siseryosohin at itutuloy po ng pamahalaan ni Bonget, mga kabayan, at isa sa batas po yan ng Kongreso, malaking problema po yan. Bakit? Nahandyan po ang panawagan po ng mga kababayan nating manggagawa at mga guro. Paano nga naman sila? Wala ba silang karapatang humingi ng dagdag aumento sa napakahirap ng sitwasyon ng buhay natin sa ating bansa? Napakamamahal na bilihin, napakamamahal na bayarin, kakarampot na kinikita ng manggagawa natin. Hindi po ba? Na kung ang men in uniform ay napakabilis mo bigyan ng mga pribilehiyo, di ba? Tulong, taas sweldo, taas allowance. Bakit ang manggagawang Pilipino at mga guro hindi mo magawa samantalang sila ang nagpapasweldo sa inyong lahat? Buwis, tax ng taong bayan ang nilalamon ninyo umano lahat. Sa amin galing ang sweldo nyo, allowance ninyo, kinukurakot ninyo. Hindi po ba? Kaya nga ano po sabi ng mga kababayan natin, diba? Mas malaki pa ang ninanakaw ninyo umano kisa sa pagtaas o budget na pagtaas ng sweldo namin. Hindi po ba? Mas malaki pa ang ninanakaw nyo taon-taon ayon sa mga kababayan natin, mga guro, manggagawa, kisa po sa idadagdag na sweldo. Totoo po yun. Dahil nakita naman po natin, natuklasan natin. Araw-araw laman po ng balita at social media kung gaano po kalalaki ang nananakaw na pera po sa atin ng mga demonyo at walang ya at sakim, gahaman sa pera at kapangyarihan. Hindi po ba mga kabayan? Kaya malaking problema po ito, mga kabayan. Yung ginagawa po ni Bonget, halatado po kasi. Dahil nga po nakikita ng taong bayan kung gaano mo protektahan yata ang sarili mo at ang iyong administrasyon na hindi ka makaladkad, hindi ka makuha diyan. At syempre, hindi ka pagtaksilan na sinasabing mga men in uniform, generals. Hindi po ba? Kasi halatado. Panahon po kasi ni ERAP, wetting issue lang po ang pinagmulan, wetting. Pero kinaladkad na po nila si ERAP at ipinakulong. Hindi po ba? Naging house arrest. Hindi po ba? Ikinulong nila. Ganon din po si Gloria. Nakulong din po, hospital arrest. Bakit po si Bonget? Napakaraming issue po na korupsyon. Paglipat pa ng pera sa PhilHealth, isa rin pong napakatindi po yung impeachable. Panggagago po sa ating pondo, lalong-lalo po sa mga pinipirmahan niyang budget, nasisingitan ng isang damukal na insertion. Hindi po ba? At isa pa, yung kanya pong bisyo na hindi pa rin po natutuldukan ayon sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, ang pagkakalulong niya at buong pamilya niya ay nagiging lulong o matagal ng lulong ang buong pamilya niya ayon kay Senadora Amy Marcos sa pulburon. Hindi po ba? Sa coke. Kaya ito po mga tambay, kitang-kita naman po. Kahit naman po ano pa ang sabihin ng palasyo, lalo-lalo po yung tagapagsalita ng sinasabing garbage in, garbage out ng Vice President. Bistado na po, halatado. Talagang pinoproteksyonan mo at inaalagaan mong pilit ang mga men in uniform. Protection mo dahil 3 taong mahigit korupsyon ang legasiya mo. Kaya dapat mong alagaan para manatiling bulag, pipi at bingi ang mga men in uniform sa ating bansa. Umano. Yan po mga kabayan, ang reaksyon at kahilingan mga kabayan ng ating mga manggagawa at ating mga guro. Dito po sa ginagawa po ng pamahalaan na puro
proteksyon niya lang ang iniintindi niya. Tataasan at bibigyan niya ng malaking allowance pa ang mga men in uniform. Ganyan po katindi. Dinoble na po ni dating Pangulong Duterte ang mga sweldo ng ating mga men in uniform. Doble na po. Dinoble na. Pero, sa panahon po ngayon ng binagawang Pilipinas, kailangan pa pong dagdagan ng dagdagan dahil meron po siyang problema, korupsyon, umano. Thank you pa mga tambay. Sana gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At tayo rin po yung magdasal at manalangin. Magsama-sama po tayo na tayo pong lahat ay maingatan. Ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, na tayo pong lahat sana loobin na tayo po ay maingatan sa kapahamakan, mga kababayan. At ang ating dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. Thank you po. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.